usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Maigsoon, kumusta niyeta sa atong tulamanon nga atong katinawan sa pagtuong katoliko? Doon panultiyon sa kinaadman nagingon, non potest isi dieternum qui non subis veritas. Huway pangatarungan nga mulungtad kunwa as kamaturan ni pasukan. Atong mga pagtuo, atong mga pangunahuna, atong mga lihok, kinahanglan isanding nato sa kamaturan sa Diyos. Sa libro ni Salmista David 117:2, ang imong kamaturan o Diyos magalungtad sa walay katapusan. O may buong ta kay San Pablo na hanasog sinati sa kaalam sa Espiritu Santo, nagingon nga ang iglesia mong haligi og patukuranan sa kamaturan. Ang iglesia mong haligi og patukuranan sa kamaturan. Sayo niya na nga kinaiya o tipik sa substance of truth nga kini mulungtad sa walay katapusan. Mao nga ang simbahan nga gitukod ni Kristo kay siya nagtukod kamatuuran o patukuranan sa kamatuuran. Patukuranan nga matarong mulungtad kanunay. Pero doon ay atong mga kaigsuunan nga hanasad sa pagduki-duki sa balang kasulatan, moingon nga that indefectibility of the nature of the church cannot be applied to the Catholic Church. Kanang pagkamalungtaron o pagkaparayunon dili na ikapahamtang sa Iglesia Katolika. Kaya doon ay mabasa diya sa unang suwat ni San Pablo kang Timoteo, Luhan 4, 1-3, nagkanayon San Pablo, maabot ang panahon. Nga doon ay magda sa doktrina siyawa, pagtulunan siyawa, nga magpugong sa pagpangasawa, magpugong sa pagkaokarne. Alay ko na to, magda, pundok ba o tao, nga magda sa pagtulunan, nga magpugong pagpangasawa, magpugong pagkaokarne. Unya sa kaligunan, sa mabasa na to sa mga basahon, referensya sa Iglesia Katolika, nga ang Iglesia Katolika nagpugong sa pagpangasawa sa mga pare na humana maordinahi, sa mga munghi, mga pare sa monasteryo, mga madre, mungha, na human sila makahimog panaad sa vow of celibacy. Kadili sila kapangasawa o pagpamana. So, tinaw ka na nga doktrina siyawa. Tungod kay sa 1 Corinto City 7:8, San Pablo mingon maayo susa ka lalaki nga doon na siya asawa, o babae nga doon na siya ibana. So, usana kapag tulunan sa Diyos nga gisupak sa Iglesia Katolika. O ganang pamatuod ug pamahayag ng Iglesia Katolika lagi matud pa indefectible. It has the nature of being continuous
from the time when Christ established His church, that goes until the end of time. That is not really true. Because once you violated the Word of God, then God has the prerogative and authority to cease and desist that kind of institution. Ato nang mabasa sa libro ni Propeta Jeremias uluhan 32, versikulo 30-31. Ang pundok o katawhan nga magalapas sa akong mga sugo, muyatak sa akong kabubuton, ako nang gunubon. Ang maong pundok ako nang gubon. Kunya kay gilapas man sa Iglesia Katolika. Mara nga mabasa na to sa Jeremias 45 versikulo 4, mingon ng Diyos, ang akong gitukod, ako nang lungkabon. Akong gitanom, ako nang ibton. O sa kanang pamahayag ng Iglesia Katolika, tinukod ni Kristo. Ang Iglesia Katolika, talamnon nga gitanom sa Diyos. Miyabot ang katumanan, nga iyan ang pahunungon, iyan ang gubon, kaya nagalapas o nagayatak sa mga pulong sa Diyos. Maigsoon ako ning gipasiw na pagpahibaw kaninyo nga ang simbahan Iglesia Katolika sukad sa pagtukod sama sa barko na naglatas sa kalauran, makatagbo sa mga dagkong bagyo, bagkong baod nga mukuso-kuso sa maong simbahan. Mao na nga ang katarungan nga gipadayag o gilangkob pinasukad sa katarungan, reason somewhat often acceptable by hearers without knowing the real fact and the real truth. The truth is always real, but sometimes it is eclipsed by fallacies. Muna mga igsoon, nga to ng hinayon sa pagtupak. Ang una ka ng pagpugong pagpangasawa, pagpugong pagkaokarne, dili na absolutamente nga gihimo sa Iglesia Katolika. Kita mga Katoliko, mga Katoliko, testigos nga mangasal mga pare sa mga mansibado, mga lalaki, babae, magpuyo, ngaway kasal, maninguha ang pare, kung iyang hibawaan, pagtabang, aron makadawat sa sakramento sa kabalaan, sa kaminyoon. Nga ilang pagtiunay, masagrado. Ang lakig babae ngaway kasal niya magtiunay, maghimog intercourse, always a mortal sin. And if he dies, or the woman dies, he goes or she goes to hell outrightly if it is not preceded. That very death is preceded by true repentance. Maingon na malagmit, dili siya maimpirno. Kung makahinulsol siya kay, wa man siya makasal. Sa mura nga, dili na tinhuod ng pare nagpugong pagpangasawa. Pero kanang practice sa pipila nga dili magmangasawa tungod sa gingharian sa Dios na sa Biblia. Nasa San Mateo 19:12. Excuse me. Ningon nga itong Ginoo diya sa balang kasulatan nga dunay mga tao matud pa niya nga gipili na niyang daan. Gitawag na niyang daan. Ang binisaya, dunay mga lalaki nga yunuko ng daan. Sukad sa tiyan silang inahan, adunay uban nga mga yunuko naghimo sa tao, adunay ubang yunuko nga nahimong ingon ini tungod sa gingharian sa langit. Ang makahimo pagdawat nini padawata siya. San Mateo 19:12. Kanang yunuko dati sa Spanish word, buti pasabot nga dili magminyo. Ang lalaking dili magminyo tungod sa gingharian sa Dios, padawata siya. Kabubuton ko ni matud pa ni Kristo. So kay kabubuton niya, mayo na dili na sa. O ganin si Jeremias sa iyang malisod nga kalihukan sa pagsangyaw sa pagtulunan sa Dios. Ang Ginoo misugo kaniya Jeremias, ayaw pagpangasawa, ayaw pagbaton og anak. Ang ginubuot nga mosangkap kaniya so sa kakahimtang nga wa say gabin og
wa siya babag o gapos sa pagsangyaw sa dakong kaisog, bisan kini buhisan siyang ginabuhi. Manan, ang Ginoo nagsugo, ayaw pagpangasawa. Jeremias 16:2. Pangutana, nahimo na bang yawa ang Diyos nga nagsugo kang Jeremias nga dili mag-asawa? Ug magkapaimpirno gyud ang dili mag-asawa, nganong naman sa gipadayag 14:4 nga 144,000 ka mga lalaki inunahang bunga nga kuyog ni Kristo dito sa langit nga wa makahilabot og babae. They are all celibate, nga wa magbinyo. So that is a fallacy, that is a lie, that is deceiving to say nga because priests by the foundation of their vow to God nga dili mangasawa, iya na siyawa, dili mao sayop na. Ya kanang dili pagkaog karne, dili man na doktrina sa Katoliko nga absolutamente kada adlaw di mo kaog karne. Parehara ni San Pablo nga tungod niya na kon ang kalanon makapangdol sa kong igsuon, dili ako mukaon og karne, aw dili ako makapangdol sa kong igsuon. 1 Corinto 8:13. Meaning nga kuno na yung mga okasyon nagigahin sa simbahan ang pagpasakit o sakripisyo sa nga ni Jesus nga dili pakan og karne sa mga adlawng tinimanan, dili na sa kay San Pablo ningon nga mahimusan ganita mo ka og karne kung makapangdol ta sa atong igsuon. So di modo ay destroy the fallacious attacks of the non-Catholics. They are repeating and repeating to instill to the people to deceive, not really to enlighten, or somewhat any doctrine will be presented with parallel before destroying it if that very doctrine is found anti-God or against the Bible or not found the Bible with all the basis. Because the Catholic Church teaches this truth ni San Pablo sa 2 Tesalonica 2:15, huptis da kong kalig-on nga mong gitudlo kaninyo pinagig among sinuwat o pinagig among tradisyon. Ang Biblia sinuwat nga kamatuoran. Ang tradisyon kamatuoran nga gikan ni Jesus gikan sa mga apostoles nga wa na makarga sa Biblia, pero ato nang dawaton. Kaya kung magahas taday pagdawatan na ay gisuwat San Pablo sa 2 Tesalonica 3:6. Nga kuno mo anha kaninyo nga magpaila nga siya espirituhanon. Siya magtutudlo apan dili mo dawat sa among tradisyon. Isalikoy ng tawhana ayaw pakiguban kaniya. That provision demands disregarding or somewhat drive out because the man who does not accept the tradition of the apostles really against God, fighting the truth, which is stipulated as part and parcel of our faith, not only the scripture, but also the apostolic tradition. So mga igsoon, balik ko na to nga kadtong gingon nga bungkagon kay naglapas sa kasuguan dili na aplikado sa Katoliko. Kay lagi kadtong gitanom nga ibton sa Ginoo, kadtong gitukod nga lukahon sa Ginoo, mao tong wala niya silyuhi og dugo. Ang simbahan nga gitukod ni Kristo gisilyuhag dugo ni Kristo mismo. Nasa mabasa na sa Buhat 20 versikulo 29 ngadtos 30. Buhat 20 versikulo 28 ngadtos 30. Namatod pa ni San Pablo, ang iglesia nga gipalit sa Dios o gisilyuhan sa Dios ang dugo na magdala sa kaluwasan ng mga iglesia, dili na mahimong tapuson sa Ginoo o dili na mahimong gunubon sa mga atake sa mga tao. Kung natong basahon ng Jeremias 24:6 nga may sa ning atong basahon para nga mahibawan sa mga tao. Ngayon, kay tutok ko ang akong mga mata kanila alang sa kayuhan.
ug dadon ko sila pag-usab nining yuta. Ug akong tukuron sila ug dili ko pagagubon. Akong itanom ko sila ug dili ko pagalukahon. Jeremias 24:6. After the fallen state of Israel, it would be restored and risen by Christ Himself. Pag-iyon ni Kristo nga to ni Pedro. Petros, tuis Petros, it super hang Petram edificabo ecclesia meam, et porti inferi non prevalebont ecclesia meam. You are Peter the rock. And upon this rock I will build my church, and the gates and powers of hell cannot prevail against my church. Why? Because I will abide with you all days, even until the end of time. Masaya po ni Jesus kang Pedro, ikaw Pedro bato, o ngay babaw ning bato pagatukuron ko nga akong iglesia. Nga hanggang sa impirno, gahoms kamatayon, dili makabuntog sa akong iglesia. Kaya ako mag-auban sa akong iglesia kada adlaw hangtod sa katapusan sa kalibutan. Who among us, those brilliant writers and philosophers or theologians, can negate, can defy the words of Christ? The gates of hell cannot prevail my church. Mga naman inigugma komiksyon, may yung maminaw sa katarungan. Maminaw sa pagtulunan sa Iglesia Katolika. Diya sa balang kasulatan o diya sa panudlo sa atong sibahan sa matuon nga iglesia na dili matayog, dili mahanaw, dili maguba, dili magunog o gayang kagahuman dili katugyan sa lain nga gingharian o lain katawan. Daniel 2 versikulo 43 ngadto sa versikulo 44. Ang mo'y muanhi magtukod siyang gingharian siya yuta, gingharian nga di malumpak, gingharian nga ang iyang kagahuman dili katugyan sa lain nga tao. Sa hubad gikas Latina Vulgata Dewey version, ang iyang footnote, that kingdom is the church that was founded by Christ, the Catholic Church. So kanang gihisgutan nga gingharian nga tukuron sa Dios, mao ang Iglesia Katolika ang gitukod ni Kristo nga dili malumpak. Maigsoon mo ni nga atong pasiuna sa atong tulumanon ug doon natay duha ka higala nga doon na sa mga pakisusi nga siya natong may bawaan. Niya si unahon nato si Carlo Badenas. Mayong hapon Bradsok ug mayong hapon kanatong tanan mga igsuon ug labi na gayod sa atong suking tigtan-aw nining atong katinawan sa pagtuong Katoliko dinhi sa CCTN Channel 47. Nya Bradsok, sa dili pa ko mangutan na Bradsok, greetings nako ni Brad Michael Cabunilas ug labi na ni Brad Mario Agbo taga Cordoba ug kanimo Father Anthony Murillo, maayong hapon ug maayong pagtan-aw nimo niya Father. Ang akong pangutana Bradsok, bahin ni ining pagkapangulo ni San Pedro sa simbahang Katolika. Kay ni aging Domingo Bradsok, ang Ebanghelyo pag Domingo, Mateo 16:18, nga ningon si Kristo ngadto kang Pedro, ikaw Pedro bato, og sa ibabaw ning bato tukuron ko ang akong iglesia. Og ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit. Kung unsa imong idili sa yuta, idili sa langit. Ug unsa itugot sa yuta, nimo sa yuta itugot usab sa langit. Matud pa sa atong mga kaigsuonan nga mga protestante Bradsok, dili mahimo nga si San Pedro mao ang pangulo o Santo Papa sa simbahang Katolika. Kay kung atong basahon ang Buhat kapitulo 8 bersikulo 14, si San Pedro Bradsok gisugo lang gani siya ni Juan. Nag-ingon din Bradsok, og unya sa pagkadungog sa mga apostoles didto sa Jerusalem nga ang Samaria midawat sa pulong sa Dios, og ilang gipatuan sila ni Pedro ug ni Juan. Matod pas mga protestante Bradsok, si Pedro wala jud magpakita gayud dinhi nga siya gayud pangulo o Santo Papa, kay gisugo lang si Pedro ni Juan. Unya Bradsok, kung ato sang basahon ang Buhat 15:19, dunay usa ka dakong tigom o konsilyo sa Jerusalem, dili man si Apostol Pedro gihapon Bradsok ang mihukom dito sa konsilyo sa Jerusalem,
gipakita diri brad sok matud pas mga protestante nga si Pedro dili gayud mao ang pangulo kay dili siya mo inihukom sa konsilyo sa Jerusalem kundi si Santiago. Mabasa sa buhat 15:19 nga nag-ingon diri brad sok, busa ang akong hukom mao kini nga dili nato pagasamukon silang gikan sa pagkahintil nga nagakabig ngadto sa Dios. Si Santiago mismo brad sok maoy ni hukom sa konsilyo sa Jerusalem ug dili si San Pedro. Matud pas mga pastor nga mga protestante brad sok, si San Pedro dili gayud mahimo nga siya Santo Papa sa simbahang Katolika. Paliho ko og pagpatinaw ni brad sok. Salamat kayo, Carlos, imong may nga pangutana. Nga si Pedro dili mahitabo nga siya pangulo kay sulugoon man lang gisugo man pagadto sa Samaria. Nya nabay pangulo nga sugoon lang. Nya sa unang konsilyo sa Jerusalem anyo 55 si Pedro sa dili mo'y mihukom. Ang wording dia sa buhat 15:19 mihukom si Santiago. Nga dili siya muko ng mga hintil nga nahimong mga magtutuo ni Kristo. Ato nang tubagon nga kanang ingon nila nga ang gipili ni Jesus nga Pedro nga pangulo dili tinuod nga pangulo kay gisugo man lang. Ang mentalidad na ng mga tawhana nga nagsupak, mentalidad sa pagkahari, pagkapangulo, hindi imperial and paganic principles. Nga ang mga hari sa mga imperyo, mahari-harion yun, bangis, sugo, mumando, pero dili gustong suguon. Sayop na sa mentalidad ni Kristo sa mangulo. Kaya na sa San Mateo 20:25 nga ris 26. Si Jesus nagtawag kanila og mingon, hingbaloan ninyo nga ang punuan sa mga hintil kanunay nagpakaagalon o magari-hari sa ilang mga sakop. Apan kini dili mahitabo kaninyo, kundi bisan kinsa buot mag o mangulo mahimong inyong alagad. O bisan kinsa kaninyo nga buot mahimong pangulo mauli po ninyo. Mao na iwa masabti sa ubang relihiyon. O with your respect to them, what kind of leadership, what kind of nature does a person have when he is choosing to be the leader of the church? Dili magari-hari. Moalagad, magpasugo. Basta sakto kayo. Nga sa buhat sa mga apostoles 8:14-26, gisugo Pedro ug si Juan pagadto sa Samaria aron pagsulbad, pag-resolver sa ilang problema nga human na mabunyagi, pero wa kadawat sa Espiritu Santo. Muna gisugo nila. And that is the quality of true leader. He would not be cruel in nature, but ever ready to serve and to obey even the command of his inferior. Nung ubos niya mumandong, sugot siya. And that is the leadership that Peter does. And that is the leadership that Christ teaches to his church. Muna nga, sayop ng daan ng ilang mga katarungan. Ikalawa, kining kaso sa Konsilyo sa Jerusalem, wa kay nila masabti ang nahinabo nga there was a great debate. Even Paul against Barnabas. Barnabas was an orator. On the other hand, St. Paul was so brilliant and replete with the Holy Spirit presence in him. Ang issue may tungod sa pagkaon nga gidili, may tungod sa mga halad sa nating karnero, o may tungod sa mga hintil nga mag-Kristyanos kung circumcisionan ba. These were the issues in bold on that council. Muna sa San Pedro, kung nato basahon ang buhat 15:12, 12:15,
Yan, 12:15. Ato mo pa sa kining musunod nga katarungan sa 15-12 sa buhat. Og nangahilom sila. Ang tibuok katilingban nagpatalinghog kang Bernabe ug kang Pablo nga nagasugilon sa dakong mga ilhanan, katingalahan nga gibuhat sa Dios. Og tapos sila mga hilom mitubag sa Jacobo nag-ingon, mga igsuon patalinghogin ninyo ako. Nagsugilon si Simon sa paagi nga Dios miduo pag-una sa mga hintil. Pagakwaon gikan kanilang usa ka katawhan alang siya ngalan gikan sa mga hintil. Og niini na hiyon ang mga pulong sa mga manalag na sumala sa nisulat. Niya humani ini aron ang nabilin nga mga tao nagpangita sa Ginoo ug ang tanang mga hintil ibabaw nila. Okay, sibog di tagamay. Ug tapos sa dakong lantugi sa kuani buhat 15 city. Ug tapos dakong lantugi, manalantugi si Pedro misulti mitindog tubangan kanila. Mga igsoon, hibaw kamo nga dugay na ingon kanato gipili ako sa Dios niadtong adlaw. Ingon nga usa ka nagikan sa akong baba sa akong pagpamulong manalinghog ang mga hintil. Pulong sa maing balita nga pagatuhuan. O ang Diyos nakaila sa makasing-kasing naghatag kanila sa pagpamatuod nga naghatag usab kanila sa Espiritu Santo sama siyang gihimo. Mawasay pinalabi ka nato hinduan niya ang makasing-kasing bisan pinagi sa pagtuo. Busa karon nganong gitintal niyo ang Diyos sa sanguna ninyo sa yugo sa liog sa mga tinun-an nga bisan ang atong ginikanan bisan sila wala makahimo o wala makatuman. Apan gituhuan nato nga pinagi sa grasya sa atong Ginoong Kristo maluwas kita ingon usab nga mao kini ang paagi. Nangahilom ang tibuok katilingban. Mo ni ditabo nga ang dako kay debate issues nga ako nang isgutan giresolve ni Pedro. Nga pinagis kung ba hibaw mo nga the Holy Spirit speaks with you through me, through my mouth. You can hear the voice of God through my mouth. Giresolver niya nga dili na nato sa muko na mga hintil nga nidawat na ni Kristo. Ug katong mga halad nga gipangisgutan sa dugo sa mga karnero. Nga halad mao na ang lawas ni Kristo, ang dugo ni Kristo. Nga sa atong panahon sa kaniadto gitawag Santos Kamisa. Unya ang pagtuo ni Kristo nga inubanan sa pagbuhat maoy gikinahanglan. Ngahilom sila. Unya sa 19 mo na nihitabo nga ang obispo sa Jerusalem nga mo si Santiago or James mitindog. Unsa may ang gihimo sa 19 18 nga nining butanga katong pangingon ni Santiago nga nangahilom sila o si Santiago mingon patalinghogin niyo ako ug siya mihimo sa iyang paghukom. Siya may bishop. Ang iyang hukom does not contradict to St. Peter, but he seconded. Kung naka sa session sa nguniang bayan sa Kongreso sa Senado, seconded motion. Siya igol lang siya ni segunda sa humana mahukom ni San Pedro. Dili gid siya may hukom. Si San Pedro naghukom. In fact, niya ay komentary, ako lang ni basahon, para mahapsay ng atong pangunahuna nini. Sa Catholic commentary, The Acts of the Apostles, page 42, meaning 15, Acts 15-7. Peter quells the debate with decisive pronouncement to the Jews and Gentiles alike are saved not by the flint knife of the circumcision, but by faith in Christ. He argues this from the precedent Acts 10 to 40, verses 44-48
where the Spirit first came upon the Gentiles, a sign that God accepts them into the church, just as they are. To insist on circumcision after the event is to fight against the revealed will of God. San Pedro rin naghusay, naghukom. Nga, iyang gi-assister, ang iyang otoridad nga gihatag sa Diyos. Hilom sila. Mo si James, igon lang siya ni second on his support the decision of Peter. Not that he resolves the great debate during that time. It was St. Peter. Manangwan nila mabasahin ng komentary nga San Pedro gyud mo nakahusay. Mo sa dito magamit Carlo ang ilang atake may tungod sa hukom ni Santiago kay he was only second din. Kunya nya pamatsad si Brad Jimol atong paminawon karon pero importante siya ni atong lantawon kini mga hinungdanon kayong paybaw karon dayon nga atong malantaw ining Cebu Catholic Television Network. Atong dakong kalipay pasalamat ni Brad Dodong Lemchoa, presidente sa Cebu Catholic Television Network. Ginsuminto siya sa Ginoo pagkabig pagdani sa daghang mga ministro, pastors, lain-laing relihiyon. Unya, with the Oasis of Love Renewal Seminars, niya the outstanding, humble persistence of the Bible study among these pastors. Nakatuliko sila. Tungo ni Brad Dodong. Maras Brad Dodong Limsua, daan ang nag-ministry sa healing and renewal by the Word of God and the grace of God. Kadawat siya og reward sa Santo Papa ang Pro Ecclesia or Ecclesia et Pontifice. Pro Ecclesia et Pontifice Award na dawat ni Brad Dodong Limsua. Siya itong presidente sa Cebu Catholic Television Network o ato sa greetings siyang kapikas mga staffers sa Cebu Catholic Television Network. Right now, atong lantawon kining mainungdanon kayong paybaw. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Come 2021, the Philippines will celebrate 500 years of Christianity. Here in Cebu, the cradle of Christianity, Cebuanos will celebrate the gift of faith through Pagsangyaw 2021. Pagsangyaw 2021 is a massive, extensive, and creative evangelization campaign. Be involved, express your faith, and share the gift of faith. May isod balik ta sa atong tulumanon ng atong katinaawan sa pagtuong Katoliko. Kanya, niya'y lain atong kauban o igala nga gustong mo pambit o naipangutana atong maminaw. Dagang kayong salamat, Brad Sok Fernandez, ug maayong adlaw sa tanang naglantaw karon. Ug sa akong amigo sila si GM Talam, Jeffrey Talam, Binjay Laspunya, Kim Mistoso, ug Kunsyal Maning Cabriana. Brad Sok, dili nato ikalimod karon nga ang kalibutan giuyog sa kakuyaw tungod sa coronavirus. Ug hantod karon nagpadayon gihapon ang balita nga aduna pay gipangtaptan sa coronavirus.
taas na ang panahon, apan ang tanang katawhan nagampo sa Dios nga unta mulurang na ang maong coronavirus. Apan hantod karon nagpadayon gyapon. Ang panghitabo kaniadto og karon managsamara. Kung atong basahon ang pagbangutan 4:18 nag-ingon, gipunayan kami sunod-sunod sa mga kaaway, busa dili na kami makasuroy-suroy sa kadalanan. Duol na ang among katapusan ug inihap na lamang ang among mga adlaw. Og dinhi sa pagbangutan 5:10 nag-ingon, gipanghilantan kami tungod sa kagutom. Init kaayo ang among lawas daw hudno. Kung atong aninawon bradsok, nahitabo kini adto. Apan karon pagtungha sa coronavirus, nahitabo usab kini karon. Matod pa punay-punayan kami sunod-sunod sa among kaaway. Haduol na ang among kamatayon. Gihilantan kami tungod sa kagutom. Nagampo ang tanang katawhan bradsok. Apan wala dungga sa Dios. Atong basahon ang Leviticus 21:24. Kay base na lang unta ang pag-ampo sa mga pari pagadunggon sa Dios. Atong basahon kining Leviticus 21:24 nag-ingon. Ano 21:21? Dili gayod tugutan paghalad sa mga halad nga sunugon alang sa Ginoo. Si bisan kinsang anak ni Aaron ang pari. Kung may daot siya sa iyang lawas, dili siya makahalad ug halad kalanon alang sa Dios. Sanglit may daot man siya. Bradsok, ang mga kaparian mauman unta ang atong saligan haron sila mag-ampo kay dali mangdunggon sa Dios ang ilang mga pag-ampo. Apan unsaon man pagdungog sa Dios sa mga pag-ampo sa kaparian, kay matod pa sa Biblia, ang mga pari dili dunggon ang ilang mga halad, ang ilang mga pag-ampo kung may daot man siya. Ang pangutana braso, walay pari nga wala makasala kay nasayod kita, kay daghang pari nga lambigit sa skandalo. Ang pangutana, kung dili pari may mag-aampo sa Dios alam ni ining coronavirus aron mawagtan kini dali, kay dili man pagadunggon sa Dios ang katawhan kay puro man makasala. Si kinsa kaha ang atong pagaduolon. Kung dili pare si kinsa ka palihog ko og pagpatinaw nini. Kitang tanan makaambit sad sa pagkapare kanang na to common priesthood. Pero doon ay ordained priesthood kanang giordinahan ng mga pare. Nga mo na makamisa, makapakumpisal, makapamunyag o maka-administer sa mga sakramentong gitukod ni Kristo. Mo na mga ordained priest, mga paring ordinahan. Nakita kay nakaambit sa tas pagkapare tungod kay gibunyagan ta apil ta sa katawhan sa Dios. Mapare, maobispo, malayko pareha nato di gyapon dunggos Ginoo kundi nata dili nato tumanon ang mga qualifications of prayers acceptable by God. Nasa San Lucas 18:1-3 usa sa gikinahanglan sa pagampo nga dunggon ta mao nga atong pagpaubos. Duha nga nag-ampo ang usa mapitason kay nanugid siyang kabuutan o katarong wa malipay Ginoo. Pero kadtong maniningil sa buhis nga mapabusanon ug mahinulsulon namukpok siyang dughan yang ko niya pagkadili takos ug dili angay gidungog sa Ginoo. Manang one of the qualifications or requirements of true or sincere prayer acceptable by God is humility. Nga maupaubos ta hinulsulan nato itong mga sa di lang kay hinulsulan nato itong mga sa atong biyaan nato mga sala. Manang nga nasa 1 Juan 3:22 ningon si San Juan nga kung ang usa ka tawo magpuyo sa buutan og matarong nga kinabuhi kung mangayo siya butang nga maayo gikan sa Dios dunggon siya. So gawa sa humility we must live a life pleasing to God, and that is obedience to His commandments, doing His will. Mao na siya makapalipay sa Ginoo. Unya ato sang buhaton nga atong pagtuo
Kay ningon si Jesus, dili tanan nagingon kanako Ginoo Ginoo makasuod sa langit. Kung dili kadtong nagabuhat sa akong kabubuton. Nara sa San Mateo City 21-23. So not only humility, not only living a good life, mabuhat sa ta. Kaya usahay lagi nga ang grasya nagpaabot na to, yuta na to, tabunok na kayo. Kaya ato lang taon, pero natay ipugas nga mga liso ba sa kapayas, liso ba sa tamatis, labin saging, mais, mutubo na. Tungod sa atong paglihok, kumanan nato sa paglihok. Mo na nga regardless unsa atong pagkatao, pare, obispo o laiko, ang requirement sa pag-ampo nga dunggod sa Ginoo nasuwat. Mo na atong tumanon. Paubos ta, hinulsulan o biyaan nato atong mga sala, magpuyo ta sa buutan ng matarong nga kinabuhi. Kanya, ato sang buhaton nga itong pagtuo. O mo na nga, ini tragedy permitted by God is chastisement of the world. Pinisayaw na to nga bisag unsa katalagman nga gitugot sa Ginoong mahitabo, chastisement na sa ito paglimpyo sa kalibutan. Dili kay moungot ta sa kinabuhi nga sa lawayon nga dili buot ang Ginoo. Dili siya gusto ana. Nya gusto ta mohunong ng coronavirus, biya na tong sala tanan. Dili kay mo makalugar na tayo nida kay naarta sa kwarto na to nya silingan dadeg baraha dag madyong nya uban pa mga smearing hide nga nasa red lights dapit nya mag lambunok na ang kasalanan nga makapasuko sa Ginoo sa man paghunong sa Ginoo ng coronavirus nga chastisement man na gipadana aron paglimpyo pero di man limpyo ang mga tao amo padayon na watakibaw. Simbako, tingali mo mabot na ko sa katuig. Simbako, masing mabot na duha katuig. May gani kay Stalisay mismo, with the leadership of Mayor Samsam Gulyas, natuman, ningho pagtuman ng mga tao sa distancing, o niya face mask, washing of hands, niminos ang mga COVID positive, lipay kay mga tao. Niya, ang trabaho, giablihan na, mga sakenan, kadaga na, mga factory, mga abli na pagbalik. Mga malls, na abli na pagbalik. Mga merkado, abli na pagbalik. So, sama na og normal makita sa panginabuhi. Wa na'y gutom. Kaya makapumaligyan na matang tubig. Naiganan siya, kapalit itong bugas. So, then, mauna ang may tabo. Nga, lihok ta, nanyabiyaan na itong sala, aron mahunan ng coronavirus. Sige kayo tang pagkasa, na pa yung mga babae nga manung yung lalaki, sa pa makasal, dug yun dito siyang uyab. Sukong ginawa na yung mga babae ato makita nga murag public killers. Saan ang public killers? Dili na nagdag pinuti nga upusil mong musil tao. Magsulubog law ay kayong shorts. Daghang kay mga batanon nga musurog ngit-ngit kay magmasturbate. Tungkol sila nakita nga malaway. So they are really temptations. You have to stop that wearing indecent dress or attire. Labi sa simbahan nga atong attire Bisinte ba matod pa San Pablo 1 Timoteo 2:9 ingon nga ikaw Kristohanon pagsulob og sinina nga arang sa imong sa kaligdong ug kabuutan dili ka nang malaway nga panaput nga magdag come here o magtukmod ka sa pagpakasa sa mga tao nga makakita o makadungog sa imong mga laway nga buhat. Netflix sa mga makita nimo sa Netflix labi nag adunahan TV nga puwerte naghanang salidang malaway niya mga batanon mo tanaw mga salidang nga hugaw og dawtan mga batanon mananaw. And that is bad example for the adults. Muna nga gusto ka tang hunong sa niningan lang na to coronavirus. Hunungon na to mga dawtang buruan. Hunungon na to ang pagpakasa. Hunungon na to ang kahakog. Hunungon na to ang pagkabangis. Pulihan sa kaaghop. Pagkamay natagon. Pagkamapinasayloon. And according to St. Paul, 1 Corinthians 9:27, I subjected my body to discipline. I put into the control of my intellect so that if I will preach the word of God, I will not be
disregarded by them because I practice what I preach. Muni pong San Pablo. Ang akong lawas, akong gipanton o gidisiplina nako. Gipugngan ako mga kaulag. Aron nga sa akong pagwali nga makita o madungog sa mga tao, dili ko nila yam-iran kay gibansay nako ang akong giwali. That is the challenge of St. Paul in these days. All days of our lives. Aron muhuning ni coronavirus. Because this is a chastisement. Gustong Ginoo paglimpyo. Masa ito paglimpyo ng matamang limpyo? Muna mga inigong makumigsoon mo natin ikatubag sa pangutana ni Jimol Borges. Daghang salamat Brad Sok o maayong hapon kanimo pag-usab. Greetings nako Brad Sok sa atong soking tig paminaw o tigtan-aw sa atong tulumanon. Sister Susie Pulvira sa taga Lapu-Lapu o sa Catholic Charismatic Evangelization. Maayong pag-tan-aw nimo diha sister. Brad Sok, ang akong pangutana Brad Sok, kitang mga Katoliko sa tibuok kalibutan Brad Sok, kusog o grabe kayo mo debosyon sa atong mahal na inahan nga si Mama Mary. Brad Sok, ang atong mga kaigsuonan pod nga mga protestante sama sa daning Independent Baptist Church nga kusog kayo nang atake sa atong doktrina bahin na ning pag-ampo nato kang Mama Mary. Kaning santos nga rosaryo Brad Sok, panahon nga kita magrosaryo miingon ta maghimaya ka Maria puno ka sa grasya ang Ginoo manaa kanimo matud pas mga Baptist Church Brad Sok nga kini diyang pag-ampo nga maghimaya ka Maria dili kana mawang pag-ampo nga gitudlo sa atong Ginoong Hesukristo. Kung basahon nato ang Biblia Mateo 6:9 nga si Kristo dihang ang iyang mga tinun-an ang utana kaniya magtutudlo. Tudlo imis pag-ampo. Wa man mo ingon si Kristo daw brasok nga mag-ampo mo ingon ini maghimaya ka Maria. Ningon man si Kristo brasok kung mag-ampo mo ingon ini amahan namo naakas mga langit. Ang akong pangutana ni brasok nganong kitang mga Katoliko ang atong giampo nga maghimaya ka Maria nga wala man ay tudlo sa atong Ginoo ug katuuntang amahan namo nga moy gitudlo nganong wala man nato nabansaya brasok. Palihog ko patinaw brasok. Salamat kay Carlo. Dili man natin mo na ito na bansaya. In fact, when we say the rosary, the first prayers that we address, God the Father, the Son, and the Holy Spirit, the Our Father who art in heaven. Nga anak, dili kayo, wala ito na pangadjiya. Tingaling nagngutan na ni mo na, wala mong rosaryo. Muna nga, tingaling ilang objection ka ng pagbalik-balik. Kining tubig, gamay lang to tubig magbalik-balik kay na maigong bato malungag ang bato gihatag ni Kristo nga example na sa San Lucas 18:1 ngadto sa 9 nga dihay usa ka babae nga gidaog-daog so sa ka silingan niya sipalahan siya ni kiha siya sa wis tingali ni agi siya prosecutor mo siya paminawa sige lang siya balik-balik hangtod ingon ng huwes kining pagbalik-balik ni bayhana makaugtas ni nako. Posayon ko ni. Dadaan niya og sumon ang iyang gikiha sa babae. Ningon ni Ginoo tanawara. Ang huwis nga dili matarong mihatag na lang sige pangayo sa babae siya pagbalik-balik mo sa inyong buhatan. Mo inyong buhaton balik-balik ang inyong pagampo. Example man ni Kristo nasa San Mateo 26 39:44, San Mateo 26 versikulo 39:44. Dito sa tanaman sa Etsemane, kato si Jesus magbalik-balik sa mao lang gihapon nga pag-ampo. The same words in His prayers. And that was the example of Jesus Christ for us. Balik-balik ta. Sa Pinarayag 4 versikulo 8, sa langit nagbalik-balik ang pagdaig sa mga santo sa Dios. Wa mo badlong Ginoo. Munang dili na tinuod nga kana pagbalik-balik sa maayong buhat, ngila na may man ang buhat ang pag-ampo. Balik-balik kung may panahon ta. O niya, kining, ano mo ang matag Santa Maria? Nasa Job, basahan ang Job 5:1. Ningon ng Diyos, when you on earth cry upon me in heaven, and I will not listen to you, resort to one of the saints. Sa tampag na Ginoo, di mo tamingon na sayop ni Ginoo na? Yung Ginoo, sige kayo mag-ampo na ko diya sa kalibutan, di ako sa langit, di ko maminaw ninyo. Dango po ko sa mga santos. Kaya ang pag-ampo sa mga santos dakog kahimuan. Ang pag-ampo sa mga santos paminawon ako. Asa na mabasa? Nasa Santiago 5:17.
16 nga to 17. Santiago 5, 16, 17. Tanawa na Santa Maria. Gimbitar sila kasal sa kana. Nahutan og bino ang kinasal, makauwaw kayo kay one of the recipes sa kasal, nga bino kay magaan ang ilang bugat kay kabusog. Yang mahal nga biri nakakita nga nagkalamukat na ang kabalaka sa magtiayon, niduol siya siyang anak. Si Sus anak, wala sila bino. Di ba si Sus usituyo siya gina, masipong ni Sus sa may labot na to nini. Dinapit naman tas kasal. Dili mayo nga mangilabot ta kay dinapit naman ta. Gawas pa ikaduhang katarungan, wa pa moabot akong panahon. Kung mo nang paminawon og aninawon gisulti ni Jesus pamalibad. Ha? Anong hilabot man tayo ilam ni problema. Mulawa niya tag minsultuhan sila. Ikaduha pa moabot akong panahon. Thinking na to nga si Maria gibalibaran ng Mahal nga Birhen. Pero ningon ng Mahal nga Birhen, dong kamong mga nagtrabaho dire unsa gani isugo sa kong anak tumana. Sugo man ni si Jesus, dong. Kanang unong katadyaw diyang way tubig, sudli nagtubig dadang ari. Gihimo ni Jesus nga bino. Why usas mga tagtungod nga nihangyo ni Maria? Why usan niya itong nag-antos sa embarrassment and predicament? Wa sila bino, wa mo hangyo ni Maria. Ang sentido kumon pagbati ni Santa Maria. Unsa nakagihangyo pa siya? Nihangyo mga siya sa anak magmilagro, bisag wa pa mabutang panahon. Nga wa siya hangiwa, unsa naghagiyo na itong Mahal nga Birhen? Muna sayop ng mga prinsipyo sila yung relihiyon nga no katang mudangop tag santos nga tanang mahimo ni Jesus, mahimo man na niya kay magagahom ba siya. Pero that is the role of faith. God said, kung ako inyong gisangpit di ko maminaw, dangom po ko sa mga santos. Nanas Biblia. Muna ito katubag, pero di pa tama malimot, na ako libro Armadura di Pena. 7 na ka libro giosara. Daghan kay mga igsuna to nga nangita niya na yawa makakuha kay sirado man ang Archdiocese Book Center. Kanang Archdiocese Book Center. Kung ato kas Cathedral Cebu, tabangan nga Cathedral. Kanang dapit to na kumbinto nga karaan nga wa na puyi. Sa silong na adiyang Cebu Archdiocese Book Center. Na adiyang atong libro Armadura Divina. Daghang kay pagtulunan ato makutlo, mga pangutanang laom na kinahanglan tagtubag na diha. Kaagis mga santos nga gi-compile nako. Katinawan 1, katinawan 2 na. Niya na diha mga catechetical materials sa mga katekista na mga liturgical paraphernalia gamiton sa mga pare uban pa. Daghang mga libro nindot kayo. Mga rosaries, mga images of the saints, mga statuas mga santos na ariha. Niayo ko kalimti pagpangita sa kong libro Armadura Divina. Kunya ako sa daing daklit, akong amigo si Alfio Malinaw doon ay LE Bioorganic herbal na, niya liquid, daghang kayang natabangan. Niya doon na lisensya sa Food and Drug Authority, FDA. Ang numero 00020800213. Muna ang numero sa lisensya niya sa FDA, Food and Drug Administration. Daghang kayang napanalanginan. Si Nani Kandar, sa Catholic Charismatic, na ibugon sa tangkugong uporting sakita. Muna yung giinom na ayos siya. Kaluyos ginom. Milagro. Ako nagtuong ng milagrosan. Si Rubin sa Poblasyon Talisay na malayan cancer. Yun magrabe. Mayroong trabaho siya gibati. LE Bioorganic. Imno na sa dili pa mukaon. So, numero ni Brad Alfio Molina, o basing interesado mo, mutana niya, morning masunod, 0925-500-5906. Balik ko na ko, 0925-500-5906. Niya doon na ko amigo nga Mino Ginato, lipay kay ko kaya kong balitaan. Si Brad Sulping Alguere sa San Fernando, Mino gyud kuyog siyang asawa, ingo siya, lipay kay mi Brad Sulping, kay nindot kay paminaw ng mga pulong sa Diyos nga among mabati sa imong tulumanon. Kunya, doon na pa ba kayo nabilin pangutana, Carlo? Wala, natubag na Brad Sok. Natubag na.
So morning among mga pahinumdong pahibaw ni atong tulumanon. Ya, salamat kayo. Basta kada Martes alas 2 live ta. Pero doon na ni Ripley, huwag ko masayop sa gabi sa Martes alas 9 alas 10. Kini atong tulumanon katinawan sa pagtuong Katoliko. Atong pasalamatan ng atong Arsobispo iyang Ekscelensya Jose Serafia Palma. Mga obispo iyang kauban si Bishop Medifil Billones, Bishop Emilio Bataclan, Bishop Antonio Ranyola, mga pare sa parokya, mga pare sa seminaryo, mga pare sa monasteryo, atong i-appeal sila sa atong mga pagampo ingon nga sila nagampo sa alang kanato. Ang ato ng sikreto ning panahon sa COVID coronavirus, let us work for Him. Magkiusa tas pagampo kaniya, maglikay ta sa sala. Kay if this idle moments and hours of our lives in the coronavirus crisis, magpakasa kita, dini mo hunong. Because this is chastisement. In English man ang chastisement, but sabot, malimpyuhon nga kastigo. Yang di tamang limpyo, sige litag pakasa. Semita po, dini mo hunong, mundang. May gani kay ang atong mga gobyerno, labi na Governor Gwin, tungkol siya pagkigbisog, daghang kay mga lungsod nga naimong JCQ, General Community Quarantine. Nga usade sa mga mayo kanang modified JCQ. Yang atong siyudad sa Subo, nga mo'y center sa panginabuhi, center of the hub and business and works. Dahil mga taga-probinsya ni magtrabaho, di kasuod kaniyan to kay wa may GCQ. Karon GCQ na. Ato nang punga ng atong mga pagsuroy-suroy nga wa kinaglana. Nya distancing ta gamit tag mask. Nya maghugas tag sabon, tubig. Nya mo tunog tag disinfectant. Nya maglikay ta sa mga tigom-tigom wa kinaglana basig na imo paghot ya ubhon lagtiw ng coronavirus mahanggap na to patay ta. Wa para tambal na i-vaccine per tinighana ng ipanganlan pero pag yun abot sa itong natistingan under observation if there is no mal result of that using that vaccine. Opa, muna nga maninguha ta pagsukol sa coronavirus, pinagis ng pagampo, buhat nga maayo, paglikay sa ya, magpugong ta pagpagkasa. Di ta masultig, hugaw, ngilad, di ta maghimo ang mga malaway nga maurigi kalingawan sa mga batanon, mga dili minyo nga mag-ipon. O bisag minyo, okay man ang mga minyo kay sakramentado na sila, sagrado man ang buhatang intercourse. So please, let us face the fact that this is chastisement. Paglimpyo, di ta mahunong paglimpyo, sigurado, padayon ang coronavirus, mataghibaw no sa mga simba ko lang. Muna nga, salamat kayo. Akong kauban si Carlo Badenas, Jimol Borges, mga Catholic Faith Defenders, different chapters, greeting na ko niyo padayon ta sa atong distancing, sa atong pagpaambit, kay matabangan na tas Ginoo. Kay naas balang kasulatan, ang pagsangyaw sa kamaturan o sa maying balita, ayaw gyud hunonga. Kay muhunong mo, mag-alintabu ang kusog nga bawod o bagyo sa kangilaran sa kalibutan nga makaulipon ka nato. Igsoon salamat kayo sa nga ni Brad Dodong Lebso, Brad Paul Alema, mga pastors nga ministers nga kanyanto mga non-Catholics, karon Katoliko na ay really greet them and pray for them also. Salamat. Malik ta sa studio. Diyos magapanalangin ka na to. May adlaw, may gabi Pilipinas. Yes,